Mga pagkain na dapat limitahan upang maiwasan ang kanser. Ang kanser ay isa sa mga pinakaraniwang sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Ang ilang mga uri ng kanser ay maaring maiwasan sa pamamagitan ng pagbabago ng ilang mga aspeto ng ating pamumuhay tulad ng pagkain. Ang ilang mga pagkain ay maaring magdulot ng mas mataas na panganib ng kanser, habang ang iba naman ay maaring makatulong na maprotektahan ang ating katawan laban dito. So narito ang mga pagkain na dapat limitahan upang maiwasan ang kanser. Number 1, ang mga pagkain na mataas sa taba. Ang mga pagkain na mataas sa taba ay maaring magpataas ng iyong timbang at magdulot ng labis na pamamaga sa iyong katawan. Ang sobrang timbang at pamamaga ay maaring makapag-udyok ng ilang mga proseso na nagpapalala sa paglago at pagkalat ng cancer cells. Ang mga pagkain na mataas sa taba ay karaniwang kinabibilangan ng mga mamantika at pritong pagkain, mantikilya, margarina, mantika, taba ng baboy, lechon, chicharon at iba pa. Dapat mong limitahan ang iyong pagkain ng mga ito sa hindi hihigit sa 10% ng iyong pang-araw-araw na calories. Ang taba ay isang mahalagang sangkap sa ating dieta dahil nagbibigay ito ng enerhiya, tumutulong sa pag-absorb ng ilang mga bitamina at nagpapanatili ng tamang temperatura ng katawan. Gayunpaman, hindi lahat ng taba ay magkapareho. Mayroong dalawang uri ng taba, ang saturated fat at ang unsaturated fat. Ang saturated fat ay ang uri ng taba na matatagpuan sa mga pagkain mula sa hayop tulad ng karne, mantika, mantikilya, gatas at kiso. Ang saturated fat ay masama para sa ating kalusugan dahil nagpapataas ito ng antas ng LDL o masamang kolesterol sa ating dugo. Ang mataas na LDL ay maaring makapagdulot ng pagbara sa mga ugat at magpataas ng panganib ng sakit sa puso at stroke. Ang unsaturated fat ay ang uri ng taba na matatagpuan sa mga pagkain mula sa halaman tulad ng mga langis, mga buto, mga mani at mga isda. Ang unsaturated fat ay mabuti para sa ating kalusugan dahil nagpababa ito ng antas ng LDL at nagpapataas ng antas ng HDL o mabuting kolesterol sa ating dugo. Ang mataas na HDL ay maaring makatulong sa paglinis ng mga ugat at magbawas ng panganib ng sakit sa puso at stroke. Kaya naman ang payo ng mga eksperto ay dapat nating bawasan ang pagkain ng mga pagkain na mataas sa saturated fat at palitan ito ng mga pagkain na mayaman sa unsaturated fat. Halimbawa, maaari nating piliin ang lean cuts o payat na karne imbis na fatty cuts o matabang karne. Maaari rin nating gamitin ang olive oil o canola oil imbis na butter o lard sa pagluluto. Maaari din nating kumain ng mas maraming prutas, gulay, buong butil at mga legumes na naglalaman din ng dietary fiber na nakakatulong din sa pagkontrol ng kolesterol. Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga pagpipilian sa pagkain, maaari nating mapabuti ang ating kalusugan at maiwasan ang mga komplikasyon na dulot ng mataas na taba sa katawan. Number 2, ang mga pagkain na mataas sa asukal. Ang mga pagkain na mataas sa asukal ay maaring magdulot ng ilang mga uri ng kanser. Ang asukal ay isang uri ng karbohidrato na nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan. Ngunit kung sobra ang pagkain natin ng asukal, maaari itong magpataas ng ating blood glucose level at insulin level. Ang mataas na blood glucose level ay maaring makaapekto sa ating immune system at ang mataas na insulin level ay maaring makaapekto sa ating hormone balance. Ang mga ito ay maaring magpahina ng ating kakayahang labanan ang mga abnormal na selula na nagiging cancer. Ang ilan sa mga pagkain na mataas sa asukal ay ang mga sumusunod: soft drinks, juice, candy, cake, ice cream, cookies, donuts, cereal, jam, honey, syrup at iba pa. Ang mga pagkain na ito ay tinatawag na simple sugars o refined sugars dahil madali silang masipsip ng ating katawan. Ang mga pagkain na ito ay dapat iwasan o limitahan
lalo na kung mayroon kang pamilyar na kasaysayan ng cancer o iba pang mga risk factors tulad ng paninigarilyo, sobrang timbang, kulang sa ehersisyo at iba pa. Ang mas mainam na pagkain ay ang mga pagkain na may complex carbohydrates o natural sugars tulad ng prutas, gulay, buong butil, beans, nuts at seeds. Ang mga pagkain na ito ay mayaman sa fiber, vitamins, minerals, antioxidants at phytochemicals na nakakatulong sa ating kalusugan at proteksyon laban sa cancer. Ang mga pagkain na ito ay mas matagal masipsip ng ating katawan kaya hindi sila nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood glucose level at insulin level. Ang pagbawas ng asukal sa iyong dieta ay isa sa mga paraan para maiwasan ang cancer. Ang iba pang mga paraan ay ang pagsunod sa isang balanced diet na may sapat na protina, taba, karbohidrato at tubig. Ang pag-iihersisyo ng regular, ang pag-iwas sa bisyo tulad ng paninigarilyo at alak, ang pagkuha ng sapat na tulog, at ang pagpapatingin sa doktor kung mayroon kang anumang sintomas o kakaibang naramdaman. Ang cancer ay isang seryosong sakit na maaaring makasira sa iyong kalidad ng buhay, kaya huwag hayaang ang asukal ay maging sanhi nito. Number 3, ang mga pagkain na inihaw o sunog. Ang pagkain ng mga pagkaing inihaw o sunog ay maaaring masarap at nakakabusog. Ngunit alam mo ba na ito ay maaari ring magdala ng panganib sa iyong kalusugan? Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang mga pagkaing inihaw o sunog ay naglalaman ng mga chemical na tinatawag na polycyclic aromatic hydrocarbons na maaring magdulot ng cancer sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang HCAs ay nabubuo kapag ang mga protina-rich na pagkain tulad ng karne, manok at isda ay niluluto sa mataas na temperatura. Ang PAH naman ay nabubuo kapag ang taba at mga likido mula sa pagkain ay tumutulo sa apoy o uling at nagbubuga ng usok. Ang usok na ito ay naglalaman ng PAH na nakakapit sa ibabaw ng pagkain. Ang parihong HCAs at PAH ay maaring makaapekto sa DNA ng mga selula at magpataas ng posibilidad na magkaroon ng mutasyon o abnormalidad na maaring humantong sa cancer. Ang ilang mga uri ng cancer na nauugnay sa pagkain ng mga pagkaing inihaw o sunog ay ang cancer sa bituka, tiyan, lalamunan, suso, balat at baga. Ang panganib ay mas mataas kung ang pagkain ay sobrang sunog o nasusunog. Ang ilang mga paraan upang maiwasan o mabawasan ang panganib na ito ay ang mga sumusunod. Piliin ang mga lean cuts ng karne at alisin ang taba bago mag-ihaw. Number 2, imarinate ang karne sa suka, kalamansi o iba pang acidic na likido upang mabawasan ang pagbuo ng HCAs. Number 3, ihiwalay ang karne sa apoy o uling at gamitin ang foil o grill basket upang maiwasan ang pagtulo ng taba at usok. Number 4, i-rotate at i-flip ang karne madalas upang maiwasan ang pagkasunog o pagsusunog. Sunod, ikat ang karne sa maliliit na piraso upang mabilis maluto at hindi kailangan ng mataas na temperatura. Sunod, itanggal ang anumang bahagi ng karne na nasunog o nasusunog bago kainin. Kumain din ng mga gulay, prutas at iba pang antioxidant-rich na pagkain upang maprotektahan ang iyong katawan mula sa oxidative stress na dulot ng mga kemikal. Ang pagkain ng mga pagkaing inihaw o sunog ay hindi nangangahulugan na ikaw ay siguradong magkakaroon ng cancer. Ngunit mahalaga rin na maging maingat at mapanatili ang balanse sa iyong dieta. Alamin ang mga tamang paraan ng pagluluto at kumain ng sapat at wasto upang mapanatiling malusog at masigla. Number 4, ang mga pagkain na may nitrites o nitrates. Ang nitrites o nitrates ay mga compound na natural na nangyayari sa katawan ng tao at sa ilang mga pagkain lalo na sa mga gulay. Gayunpaman, ang mga ito ay madalas na idinagdag din sa mga naprosesong karne tulad ng bacon, ham, hotdog at sausage upang mapanatili ang kanilang lasa, kulay at kaligtasan. Ang problema ay kapag ang mga nitrites at nitrates ay nakikipag-ugnayan sa mga protina sa karne o sa tiyan, maaari silang maging nitrosamines na kilala bilang mga carcinogens o mga sangkap na nagdudulot ng cancer.
Ang ilang mga pag-aaral ay nagpakita ng isang kaugnayan sa pagitan ng mataas na paggamit ng naprosesong karne at mas mataas na panganib ng kanser sa bituka, tiyan, lalamunan at baga. So paano maiwasan ang nitrosamine sa pagkain? Narito ang ilang mga tip. Bumili ng mga naprosesong karne na walang idinagdag na nitrites o nitrates. Basahin ang label at hanapin ang mga salitang walang nitrites o walang nitrates. Sunod, bawasan ang dami ng naprosesong karne na kinakain mo. Ang World Health Organization ay nagrekomenda na kumain ng hindi hihigit sa 50 gramo ng naprosesong karne bawat araw na katumbas ng 2 piraso ng bacon o isang hotdog. Sunod, kung kakain ka ng naprosesong karne, pagsamahin ito sa mga gulay na mayaman sa vitamina C at antioxidants tulad ng kamatis, repolyo, broccoli at kulay lila. Ang mga ito ay makakatulong na pigilan ang pagbuo ng nitrosamines sa tiyan. Sunod, iwasan ang pagluluto ng naprosesong karne sa mataas na temperatura o matagal na panahon. Ang pagprito, pagbake o pag-ihaw ay maaring magdulot ng mas maraming nitrosamines kaysa sa paglaga o pagpapakulo. Sunod, uminom ng malinis at ligtas na tubig. Ang ilang mga pinagkukunan ng tubig ay maaring mayroong mataas na antas ng nitrates mula sa polusyon o agrikultura. Kung hindi mo sigurado kung ligtas ang iyong tubig, magpa-test ka o gumamit ng filter. Ang nitrates at nitrite ay hindi lahat masama. Sa katunayan, maaari rin silang magkaroon ng ilang mga benepisyo sa kalusugan tulad ng pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapalakas ng pisikal na pagganap, at pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang susi ay balansihin ang iyong paggamit nito at pumili ng mas malusog na mapagkukunan. Number 5. Ang mga pagkain na may mataas na halaga ng alkohol. Ang alkohol ay isa sa mga pinakaraniwang inumin sa buong mundo. Maraming tao ang umiinom ng alkohol para sa libangan, sosyalisasyon o pagpapaluwag ng stress. Ang mga pagkain na may mataas na halaga ng alkohol ay karaniwang kinabibilangan ng mga alak, beer, brandy, whiskey, vodka at iba pa. Dapat mong limitahan ang iyong pagkain ng mga ito sa hindi hihigit sa isang inumin sa isang araw para sa mga babae at 2 inumin sa isang araw para sa mga lalaki. Ngunit alam mo ba na ang pag-inom ng alcohol ay maaring magdulot ng kanser? Ayon sa World Health Organization, ang alcohol ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kanser sa buong mundo. Ang alcohol ay nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng bibig, lalamunan, tiyan, bituka, atay at suso. Ang alcohol ay nagiging sanhi ng kanser sa pamamagitan ng ilang mga mekanismo tulad ng Number 1, pagpapataas ng antas ng estrogen sa katawan na maaaring mag-udyok ng paglaki ng mga selyulang kanser sa suso. Sunod, pagpapalabas ng acetaldehyde na isang nakakalasong kimikal na nabubuo kapag ang katawan ay sumisira ng alkohol. Ang acetaldehyde ay maaaring makasira sa DNA at makapagpababa ng kakayahan ng katawan na mag-ayos ng mga pinsala. Sunod, pagpapataas ng pagkakalantad sa iba pang mga carcinogens tulad ng tobacco smoke, nitrosamines at aflatoxins. Ang alkohol ay maaaring makatulong sa pagpasok at pag-absorb ng mga chemical na ito sa mga selula. Sunod, pagpapababa ng antas ng folate na isang uri ng vitamina B na mahalaga para sa DNA synthesis at repair. Ang kakulangan sa folate ay maaring magdulot ng mga mutasyon sa DNA na maaring humantong sa kanser. Ang panganib ng kanser ay tumataas habang tumataas ang dami at tagal ng pag-inom ng alkohol. Ayon sa World Health Organization, ang mga taong umiinom ng higit sa 50 gramo ng alkohol kada araw ay may 2 bisis na mas mataas na panganib na magkakaroon ng oral cancer kaysa sa mga hindi umiinom. Ang panganib ay mas mataas pa kung ang taong umiinom ay naninigarilyo rin. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang kanser na dulot ng alkohol ay ang hindi uminom o uminom ng katamtaman lamang. Ang World Health Organization ay nagre-rekomenda na ang mga lalaki ay hindi dapat uminom ng higit sa 14 standard drinks kada linggo at ang mga babae ay hindi dapat uminom ng higit sa 7 standard drinks kada linggo.
Isang standard drink ay katumbas ng 10 gramo o 12.5 mililitro ng purong alkohol. Bukod sa pagbawas o pag-iwas sa alkohol, maaari mo ring gawin ang mga sumusunod upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa cancer. Number 1, kumain ng masustansya at balanse, lalo na ang mga pagkaing mayaman sa fiber, antioxidants at folate. Sunod, mag-ehersisyo ng regular at panatilihin ang isang malusog na timbang. Sunod, iwasan ang paninigarilyo at iba pang mga bisyo. Sunod, magpatingin ng regular sa iyong doktor at sumailalim sa mga screening test para sa cancer. Ang alkohol ay maaaring magbigay ng pansamantalang kasiyahan, ngunit ito ay may malaking kapalit na panganib sa iyong kalusugan. Huwag hayaan ang alkohol ay maging sanhi ng iyong pagdurusa sa hinaharap. Magdesisyon ng matalino at maging responsable sa iyong pag-inom. Ang mga pagkain na dapat limitahan upang maiwasan ang cancer ay hindi nangangahulugan na hindi mo na maaring kainin ang mga ito. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng balansi at masustansyang dieta na may sapat na dami ng mga prutas, gulay, buong butil, lean protein at mababang taba na gatas. Ang mga pagkain na ito ay maaaring makatulong na mapanatili ang iyong malusog na timbang, mapababa ang iyong pamamaga, maprotektahan ang iyong DNA, at mapalakas ang iyong immune system. Ang mga pagkain na ito ay maaari ding magbigay sa iyo ng mga antioxidants, phytochemicals, vitamins, minerals at fiber na maaring makipaglaban sa cancer cells. Ang pagkain ng masustansya ay isa lamang sa mga paraan upang maiwasan ang cancer. Mahalaga din na mag-ehersisyo ng regular, magpahinga ng sapat, mag-iwas sa sigarilyo at iba pang bisyo, at magpatingin sa doktor ng madalas.